Maligayang bati, Mr. President. Idadagdag ko lang ang pasasalamat ng buong sambayan ng Pilipino sa lahat ng ginagawa niyo po para sa ating bansa. At para naman sa akin, magpapasalamat ako dahil alam niyo, Mr. President, marami akong natutunan sa inyo, lalong-lalo na sa communication. Turo sa akin magsalita ng diplomatic at saka malumanay. Pero dito sa nakarang 2 taon, mukhang mas effective yata yung style niyo. O halimbawa, dito sa isyong to, ako, ito yung sasabihin ko. All we ever ask from the media, foreign and local, is that you be fair in your reporting of us and understand the circumstances in which we have to exist. We want you to be partners with us in the effort of nation building. So, parang mas maganda yata ito eh. Ayan, media, wala pakialam. Sabi nila ako daw pinaka-unpopular sa international press. Wala akong pakialam, putang ina ninyo. Ito naman, yung sa mga dayuhan na nagkakamali sa ating kasaysayan, ganitong paliwanag ko. It's very important that all Filipinos understand, especially the young ones, that the history of the Philippines did not start with the coming of the Spanish. If anyone contends that, I would just have to disagree. Pero ito yata yung naintindihan nila Our history books, look at our history books noon sa amin. Who discovered the Philippines? The answer was Magellan. Anak na. Kung ako ang presidente noon, sampalin kita pag ginawa ko. O ito pa, itong paborito nating mga EU. Ito yung sinabi ko sa kanila. To our friends in the EU, please respect the fact that the Philippines is a sovereign nation. But as such, although we disagree, we are always open to all your comments and observations as long as it is constructive through this effort of nation building. But it turns out, this is the language that they understand. Sila yun eh. Sino? France, Britain. Tapos yung EU ngayon, as the goal to condemn it. As again, I repeat it. Kaya happy birthday, Mr. President. Happy birthday, my friend. Huwag nyo nang intindihin yung mga Happy birthday. Kaya happy birthday, Mr. President. Happy birthday, my friend. Huwag nyo nang intindihin yung mga Happy birthday. Urging you to resign. Resign po. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Mga 5-6 years ago. Something like that. After 5-6 years, that has to affect yung kaya kalagay ko kaya nagkakaganyan. So, you know, I hope his doctors take better care of him than this. Hindi pinababayaan itong mga nagiging problema. But sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos lang Kinilala ni Romualdez ang ginawang serbisyo sa bansa ni Presidente Duterte na anyay hindi makakalimutan ng mga susunod na henerasyon. Hiniling din ito ang pagkakaroon ng maayos na kalusugan at masayang buhay ng Pangulo. Binubudol-budol din tayo noon. Diba kasi sinabi yan ang basihan kung bakit siya naging presidente. Wala naman siyang ginawa na maayos. Sinabi din niya di ba? Diba? Pinag-usapan niya kanina, drugs. Nagbibigyan daw siya ng 3 buwan. 6 na taon ang daming drugs pa rin. At yung nangyari na, ang daming ang pinatay. Kaya mag-isip-isip na lang muna siya. They say those who are in glass houses should not cast stones. Baka hindi niya alam na marami siyang kakulangan, di ba? At sa papilyang Duterte, siguro konting galang naman sa ating mahal presidente at saka pamilya niya. Yung pahlanon naman ninyo, ginalang naman kayo, di ba?
Masyadong maaga naman ninyo yung gusto ipagbaksak isang rehimen ng President Ferdinand R. Marcos Jr. Very popular siya. And he was elected with a bigger mandate than the former president. Kaya igalang naman natin yan. Yan po ang mandato ng taong bayan ng Pilipinas. Thank you. Tigil ang ating pagtulong. Maraming salamat po, Pangulong Duterte, sa tuloy-tuloy na pagbabago. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Tigil ang ating pagtulong. Maraming salamat po, Pangulong Duterte, sa tuloy-tuloy na pagbabago. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Tigil ang ating pagtulong. Maraming salamat po, Pangulong Duterte, sa tuloy-tuloy na pagbabago. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Tigil ang ating pagtulong. Maraming salamat po, Pangulong Duterte, sa tuloy-tuloy na pagbabago. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Tigil ang ating pagtulong. Maraming salamat po, Pangulong Duterte, sa tuloy-tuloy na pagbabago. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Tigil ang ating pagtulong. Maraming salamat po, Pangulong Duterte, sa tuloy-tuloy na pagbabago. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Tigil ang ating pagtulong. Maraming salamat po, Pangulong Duterte, sa tuloy-tuloy na pagbabago. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Talagang diretsahan na niyang sinabing ikaw lang daw at si Speaker ang may hawak ng budget sa Pilipinas. Yes. Unang-una, again, pangbubudol na naman po yan. Napakalaking pambubudol. Akala nila ang taong bayan hindi matalino. Matalino po. Sasagutin po natin yan. Una-una po, ang miyembro po ng appropriations is around 139. Ang vice chair po is around 56. Ang congressman po is 300. Meron po tayong mga senador na 24. Meron pong miyembro ng Bicameral Conference Committee after the budget deliberation ng House and Senate. Meron pa pong BICAM na mag-uusap ang dalawang upper chamber and lower chamber. Almost 30 po ang nag-attend yan in public. So hindi po totoo yan. Kung nagagawa niya po yan sa Davao, sa confidential fund na lustayin in 11 days ng 2.6 or 2.9 billion, kayang-kaya niya rin yung gawin pag siya po ang nakaupo at ang kanyang mga pananakot sa aming mga kongresista, hindi na po ito dapat palagpasin. Yun lang po. Mamaya, prepare kami magmi-meeting ho kami ng APRO, we will have a more detailed for this answer. Well, ano po yan? Common knowledge na po yan. No? Matagal na po, kahit sa Davao po, tahimik lang dahil secret martial po sa Davao.